Hi mga ka-T-Recap, ang The Beginning After the End Season 6 ay sisimulan na natin mula Chapter 221 hanggang Chapter 225. At dito na rin magtatapos ang buong Season 6. Kaya ano pang hinihintay natin mga Lods? Tara na't simulan na natin. Katapos makita ni Arthur si Uto, agad siyang naghanda muli para sa kanyang pag-e-ensayo. Habang papunta na siya sa battlefield, saglit siyang huminto nang salubungin siya ni Alanis at Emily. Masaya nilang tinanong si Arthur kung handa na ba siya. Positibo naman ang tugon ni Arthur, handa na siya, habang abala rin sa paghahanda ang kanyang mga kasamahan. Habang naghihintay sila, agad ipinaliwanag ni Alanis ang magiging senaryo ng kanilang pag-e-ensayo, magiging 3 laban sa 1. Pinagbawalan din si Arthur na gumamit ng water at ice magic. Sa oras na yun, inactivate ni Arthur ang kanyang wind magic at sumugod siya ng matinding bilis patungo sa 3. Napa-atras sina Emily at Alanis dahil sa lakas ng kanyang puwersa. Mabilis na lumapit si Arthur kay Hester gamit ang wind magic na ginawa niyang espada sa kanyang kamay. Alerto naman si Hester at naisip niyang maaaring gamitin ni Arthur ang close combat sa labang ito. Nang ibinagsak na ni Arthur ang kanyang atake kay Hester, madali lang itong nailaga ni Hester at nagawa pa niyang hawakan ang kamay ni Arthur na puno ng kumpiyansa. Subalit, nakagawa ng counter-attack si Arthur. Buong lakas niyang hinawakan ang balikat ni Hester at sinundan ito ng pagsipa sa paa upang mawalan ito ng balanse. Dahil ayaw niyang magsayang ng oras, ginamit ni Arthur ang pagkakataon upang makasuntok ng malinis na ikinagulat naman ni Hester. Habang nangyayari yun, sinabi ni Arthur sa kanyang sarili na hindi siya maaaring maglaan ng maraming oras para tapusin ang isang kalaban, ngunit sa mismong sandaling yun, isang ice magic ang tumama sa kanya upang pigilan ang kanyang pag-atake. Hindi kalayuan ay naroroon si Kathleen. Ginamit niya ang kanyang ice magic upang pigilan si Arthur. Sa oras na yon, sinamantala naman ni Hester ang pagkakataon upang makatakas. Nagulat si Arthur sa biglaang atake kaya naisip niya na hindi siya maaaring maabutan ng isang atake na hindi siya handa. Agad niyang ginamit ang kanyang fire magic upang wasakin ang ice na kumapit sa kanyang katawan. Dahil sa pagbanggaan ng dalawang elemento, nagkaroon ng singaw sa paligid ni Arthur. Ngunit hindi siya tumigil doon, kaagad niyang inaktiba ang kanyang earth magic upang hawakan ang mga paa ni Kathleen at mapigilan ang kanyang pagkilos, na labis nitong ikinagulat. Bilang tugon, ginamit naman ni Kathleen ang kanyang ice magic upang patigasin ang lupa, at sa gayon ay mas madali itong mabasag. Sa sandaling yon, mabilis na umatake si Arthur patungo kay Kathleen. Sinubukan niya itong kontrahin upang hindi mabasag ang kanyang atake. Dahil dito, tuluyan ang nilamon si Kathleen ng kanyang earth magic. Habang sinusubukan ni Arthur na tapusin ang laban, may bumabagabag sa kanyang isipan na may taglay siyang lifeline artifact. Isa pa, hindi siya maaaring magpakaluwag sa kahit sino kung nais talaga niyang manalo sa digmaan. Subalit, sa mismong oras na yun, isang wind magic ang pumihil sa kanyang atake. Mula sa hindi kalayuan, naroroon si Camus, tahimik na nagmamasid sa mga kilos ni Arthur. Gumawa si Camus ng isang malakas na bagsong enerhiya ng hangin upang ikulong si Arthur. Habang nasa loob ng kulungan, inis na sinabi ni Arthur na gagawa siya ng butas upang makatakas. Ngunit naisip niya agad na isa yung mahabang proseso. Sa hindi inaasahang sandali, biglang sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Uto. Napagtanto ni Arthur, sa laban nila ni Uto, na wala na siyang oras para mag-isip pa. Walang silbi ang estratehiya kung wala siyang sapat na lakas upang harapin ang ganitong kalaban. Paano nga ba niya haharapin ang isang scythe? Kasabay nito, inaktiba niya ang kanyang earth magic at ginamit ito sa kanyang mga paa upang hindi siya matangay ng malakas na hangin. Inihanda niya ang sarili para kontrahin ang paparating na atake. Ngunit sa isang iglap, isang ice magic ang biglang tumama sa kanyang likuran, isang atakeng hindi niya namalayan. Dala ng sobrang dami ng iniisip niya, napaatras siya at napatilapon sa malayo, bago bumagsak ng malakas sa lupa. Dahil dito, napamura si Arthur sa matinding inis, habang dahan-daang pinapalibutan ng fire magic ang kanyang katawan. Sa kabila ng lahat, patuloy pa ring sumisingit sa kanyang isipan ang mukha ni Uto, hindi niya ito matanggal. Makikita sa mukha ni Arthur ang labis na pagkabalisa, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang pisngi, at ramdam na ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. Naalala niya ang mga sandaling nag-uusap sila, ang bigat ng bawat sinabi, at ang pangakong binitiwan niya. Dahil dito, inisip ni Arthur na kailangan niyang harapin ang mahika na harapan, walang pag-atres. Ngunit sa sandaling yun,
Bigla na lamang siyang nawala ng malay, bumagsak siya muli sa lupa, dala ng bigat ng kanyang isipin, ang matinding pangakong matatalo niya si Utu sa labanan. Lumipat ang eksena, makikita si Arthur na unti-unting nagkamalay mula sa matinding pag-eensayo, bakas sa mukha ng kanyang mga kasamahan ang matinding pag-aalala. Napakunot noo si Arthur, nagtatanong sa sarili kung ano ang nangyari sa kanya. Habang nilalagyan ni Kathleen ng basang tela ang kanyang noo dahil sa sobrang init ng kanyang katawan, napabuntong hininga si Arthur sa bigat ng kanyang nararamdaman. Mahina siyang nagpasalamat kay Kathleen. Biglang bumangon si Arthur at agad na humingi ng paumanhin sa nangyari kanina. Agad namang sinabi ni Kathleen na ayos lang ang lahat, at bahagi lamang yun ng kanilang pagsasanay, ngunit binanggit din niya na maaaring iba ang pananaw ng mga nakatatanda. Sumabat si Bon mula sa likuran, hindi lang baka, sigurado siyang iba ang pananaw nila. Habang tinutusok ang pisngi ni Arthur gamit ang kanyang daliri, pinagsabihan niya ito na para itong batang nagtatapon ng galit at walang pakialam sa paligid. Ipinaliwanag ni Bon na may hindi bababa sa 12 paraan para makaalis si Arthur sa sitwasyong yun nang hindi kailangan harapin ito ng harapan. Napayuko si Arthur, hawak ang masakit na ulo, at mahinang binanggit na alam na niya yun. Gusto lang sana niyang subukan kung kaya niyang lampasan ang pinagsamang spell. Lumapit si Camus at napansin na ramdam ni Arthur ang matinding pressure mula sa pangyayari. Sandaling natahimik si Arthur, ngunit sa isip niya, para sa kanila, isa lang siyang batang henyo, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, dala pa rin niya ang alaala at pasanin na iniwan sa kanya ng isang hari na unawaan niya. Kung sasang-ayon siya sa sinabi ni Camus, ibig sabihin, kahit may kalamangan siya sa mahika at bilis, mahina pa rin siya. Habang hawak pa rin ang kanyang ulo, sinabi niya sa lahat na kung hindi man lang siya malakas para malagpasan ang isang simple na combination na spell ay walang kwenta ang lahat. At idinagdag pa niya, habang nanginginig ang kanyang kamao, kung hindi niya kayang tapatan ng isang simpleng pinagsamang spell, paano niya haharapin ang mga panganib mula sa mga retainer at sa mga side? Nagpatuloy si Arthur sa pagpapaliwanag kung paano niya mapoprotektahan ang Decuden. Habang naririnig ang mga sinasabi ni Arthur ay mababakas sa kanilang mukha ang matinding pagkabahala. Sumingit naman si Camus at sinabing ang titulo at responsibilidad ng pagiging Lance ay mabigat, pero hindi siya nag-iisa. Napayuko si Arthur habang iniisip ang mga nangyari. Bigla namang nagsalita si Hester, animoy hindi na napigilan, na masyado raw mataas ang ego ni Arthur. Pinagsabihan niya ito na hindi sapat ang pagiging mahalaga niya para umasa ang buong kontinente sa kanya lamang. Sumang-ayon si Kathleen, at sinabing umaasa ang mga tao ng Decuden sa mga Lance. Pero kailangan din niyang magtiwala na may magagawa ang ibang mga sundalo upang punan ang kanyang kakulangan. Matapos ang matinding pagpapayo kay Arthur, sandaling katahimikan ang bumalat sa paligid, nakayuko siya, ngunit pilit na ngumiti at nagtanong, therapy session ba ito? Giit ni Hester, nais lang nilang makasiguro na nauunawaan ni Arthur ang lahat, alam nilang mabigat ang pinapasan niya. Ipinaliwanag ni Arthur, sa isang mabigat na tono, na wala ni isa sa kanila ang humarap na sa isang side, ni hindi pa nga nila nakita ang isang retainer. Nanginginig ang kanyang boses habang sinasabi ito, dagdag pa niya, hindi nila kilala ang kanilang kalaban, iba ito, at hindi ito simpleng digmaan ng mga tao, dwarf, o kahit ng mga Azur, maging sila ay nag-aalala sa puwersa ng Vritra. Biglang tumaas ang kanyang boses nang tanungin niya kung paano siya magtitiwala sa mga sundalo niyang lumaban kung siya mismo ay halos hindi makaligtas. Paano siya mananatiling kalmado kung alam niya ang panganib na kinakaharap ng mga tao nila, tanong niya, puno ng hinagpis. Habang sinasabi ito ni Arthur, bakas sa mukha ni Ellie ang pag-aalala sa kanyang kapatid. Nang sinubukan siyang lapitan ni Ellie, bigla siyang tumayo at nilagpasan ito na para bang hindi siya nakita. Umalis si Arthur, dala ang mabigat na alalahanin. Pagkalabas niya sa pintuan, isang malakas na pagbagsak sa pintuan ang yumanig sa buong paligid. Wala silang nagawa kundi pagmasdan siyang lumisan. Binanggit ni Kathleen, akala niya madali lang manalo siya sa laban kontra retainer. Nadismaya naman si Hester sa sarili, iniisip kung nasabi ba niyang masyadong insensitibo ang mga salita niya. Sinisi naman siya ni Bone, na ani ay dala ng pagiging madaldal niya. Mula sa likuran, malungkot na sinabi ni Ellie, matagal na ito niyang dinadala, noong dumating siya sa kastilyo matapos ang laban, mas grabe ang mga sugat niya kaysa sa pinakita niya. Dahil dito, napagtanto ni Emily kung bakit ganoon na lang ang pagpupursigi ni Arthur sa kanyang mga ensayo.
Kaya naman naisipan ni Alanis na baka pwedeng laktawan muna ang ensayo para sa araw na yun. Biglang nag-alok si Camus, na siya ang bahala sa ensayo na yan, sabay abot ng kanyang kamay. Tiningnan siya ng kanyang mga kasamahan, may halong pagtataka sa kanyang kilos. Agad naman nagpaliwanag si Camus, na kailangan pa rin nating kamustahin ang mahal nilang tinuturuan, kahit ayaw niyang aminin, kailangan niyang malaman na hindi siya nag-iisa. Bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pag-aalala para kay Arthur. Dahil sa nalalapit na digmaan, maraming bumabagabag sa isipan ni Arthur, minsan ay naapektuhan na rin ang kanyang pagsasanay. Napansin ito ng mga tao, ang tila paghina ng kanyang dating matatag na kakayahan, kahit pa sinanay na siya ng mga Asura. Dahil dito, marami ang nadismaya sa kanya, gayunpaman, patuloy pa rin siyang lumalaban. Isang araw, makikita natin si Arthur na nakatayo sa isang balkonahe, malalim ang iniisip, biglang kumatok si Camus sa pinto. Napansin kasi nito ang hindi pangkaraniwang pananahimik ni Arthur. Nang makapasok, agad nagsalita si Arthur, may halong pagkadismaya sa tinig, hindi na siya dapat matatalo ng ganoon muli. Lumapit si Camus at ipinaliwanag na ang tinutukoy niya ay ang maikli niyang talumpati sa huli, hindi ang laban mismo. Dagdag pa niya, nakakaaliw naman ang kanilang mga pagsasanay. Ayon kay Camus, ang papel at titulong pasa ni Arthur ay mabigat, ngunit hindi siya nag-iisa. Lahat ng naroon ay may kanya-kanyang dalang pasanin, sa digmaan man o sa labas nito. Ibinahagi pa ni Camus na kahit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay tila mas matalino pa sa edad niya. Malungkot namang tumugon si Arthur na ang kanyang mga magulang ang isa sa mga dahilan kung bakit siya sumali sa digmaan. Napayuko si Camus. Nauunawaan ang kanyang damdamin, ang pagprotekta sa mga mahal sa buhay ang pinakamatibay na dahilan ng isang mandirigma, ngunit kadalasan, ang pagkawala nila ang nagiging dahilan kung bakit nakakalimutan ng isang sundalo kung bakit siya lumalaban. Napatingin si Arthur sa kanya, nararamdaman niyang batay sa karanasan ang sinasabi ni Camus, ngunit ngumiti lamang ito at sinabing, isa yung kwento para sa ibang pagkakataon. Ibinunyag ni Camus na kaya siya nanatiling mag-isa ng matagal ay dahil sa isang malalim na dahilan. Ngunit nabunyag din kay Arthur, sa sinabi ni Virian, na si Camus na ngayon ang pinuno ng isang hukbo. Malungkot na tinugon ni Camus, isa lang niyang hungkag na titulo matapos mawala ang kanyang asawa at ang kanyang paningin sa huling digmaan, hindi na nga sana niya balak pang lumaban muli. Tumango si Arthur, ngunit bigla siyang napalingon at napatingin kay Camus. Gulat na gulat doon niya napagtanto na si Camus ay hindi nakakakita. Hinawi ni Camus ang kanyang mahabang buhok at ipinakita kay Arthur ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala si Arthur, na sa buong panahong ito ay hindi siya makakakita. Natawa si Camus sa reaksyon ni Arthur, inamin ni Arthur, na sobra siyang nagulat. Ilang linggo na silang nagsasanay pero ni minsan, hindi man lang niya pinaghinalaang na siya ay bulag. Naalala ni Arthur na kahit sa pakikipaglaban, walang indikasyon na hindi ito nakakakita. Ipinaliwanag ni Camus, nakakakita pa rin siya, ngunit hindi gamit ang mata. Ang kontrol sa hangin ay nagbibigay ng kakayahang maramdaman ang kahit pinakamaliit na pagbabago sa paligid. Pero ang hindi lang niya talaga makita ay ang ekspresyon sa mukha ng mga tao. Kaya siguro akala ng iba, bastos siya, sabay turo sa kanyang mata. Napatanong si Arthur, namimiss ba niya ang kanyang paningin? Sagot ni Camus, syempre, sa lahat ng pagkakataon. Sa isipan ni Arthur, parang naging tanga siya sa tanong na yon. Sino ba naman tao ang hindi namimiss ang kanyang paningin kapag mawala? Ikinwento ni Camus na ang huling bagay na nakita niya ay ang mukha ng kanyang asawa, kaya't buo pa rin ang alaala nito sa kanyang puso. Nalungkot si Arthur sa narinig. Ngunit masarap pakinggan ang ganitong kwento. Gusto niya ring marinig ito muli balang araw. Habang pinipigilan ni Arthur ang pagluha, lumapit si Camus at hinawakan ang kanyang balikat. Bata ka pa, wala siyang mapapala sa pakikinig ng malulungkot na kwento, lalo na't may digmaan sa harapan niya. Ginamit ni Camus ang kanyang wind magic sa kanya. Magpahinga muna siya, at bumalik siya bukas, na malinaw ang isipan. Biro pa ni Camus, kapag nahuli siyang nagkukunwaring hindi seryoso sa laban, pababagsakin niya ito. Parang bagyong dadapo, napailing si Arthur, sabay ngiti, huwag siyang mag-alala. Medyo mas natatakot na nga siya ngayon sa kanya. Ngumiti si Camus, magandang bagay nakakampi sila sa digmaang ito, at muling pinaalalahanan si Arthur, ang digmaan ay hindi laban ng iisang tao. Habang tahimik na tinitingnan ni Arthur si Camus, ngayon, na mas naiintindihan na niya ito.
Pagkatapos ng nangyari, isang alaala mula sa nakaraang buhay ni Arthur ang muling sumulpot. Sa alaala, isang estudyante ang bumagsak ng matindi habang si Gray naman ay makikitang pagod na pagod sa pakikipaglaban. Idineklara ng mga tagahatol na isang kandidato mula sa Division 2 ang natalo. Dito naalala ni Gray ang unang pagkakataon niyang dumating sa akademya. Wala siyang kamuwang-muwang noon na bulok pala ang sistema ng lugar na ito. Kung iyon ang una niyang kompetisyon, baka inakala niyang ang pagkapanalo ay mag-aangat sa kanya mula sa Division 3. Ngunit paglipas ng isang taon, unti-unting nawala ang kanyang paniniwala na ang sipag at tiyaga ay magbubunga ng makatarungang tagumpay. Habang nangyayari ito, makikitang nag-uusap-usap ang mga hurado sa itaas. Napansin ni Gray ito. Bakit kailangan pa nilang mag-usap gayong malinaw naman na siya ang nanalo? Sa gitna ng katahimikan, isang matandang hurado ang tumayo at umubo ng bahagya upang kunin ang atensyon ng lahat. Habang tinitingnan siya ng isang babaeng hurado, tinawag niya ang pangalan ni Cadet Gray, ngunit walang apelyido. Pinuri niya si Gray sa kanyang ipinakitang husay sa martial arts, ngunit agad ding sinundan ito ng batikos. Aniya, mali ang paggamit ni Gray ng kanyang ki, patunay raw ito ng kakulangan niya sa batayang kaalaman. Dahil dito, inilipat si Gray mula sa Class 2 patungo sa Class 1, ngunit sa loob pa rin ng Division 3. Binati pa siya ng matandang hurado sa naturang desisyon. Nanginginig ang kamay ni Gray sa galit, ngunit alam niyang walang saysay na makipagtalo pa. Napansin ito ng babaeng hurado, si Lady Vera, at bigla na lamang siyang tumawa ng malakas. Ikinagulat ng lahat, lalo na ng isa pang hurado na napatitig sa kanya. Habang pinupunasan ni Lady Vera ang kanyang mga luha sa kakatawa, nagpaumanhin siya sa mga kasama. Sabay sabing inakala niyang nagbibiro lamang si Judge Drem nang sabihin itong kulang sa batayang kaalaman si Gray. Labis itong ikinainis ng matandang hurado. Pinagsabihan ni Judge Drem si Lady Vera na hindi nararapat ang ganoong asal sa isang banal na taunang pagsusuri. Ngunit tutol dito si Lady Vera at mariing sinabi na ang tunay na hindi katanggap-tanggap at nakakaawang sitwasyon ay ang pagbagsak kay Gray dahil lamang sa hindi siya nagmula sa isang kilalang angkan. Nagpantang ang tenga ni Judge Drem at galit na itinuro si Vera, sabay sabing hindi niya yun sinabi. Ngunit itinuro rin ni Lady Vera si Gray at tinanong, kung gayon, paano niya maipapaliwanag ang paglalagay sa kanya sa anumang mas mababa pa sa Division 1? Habang nangyayari ito, umaasa si Gray na sana'y may sapat na kapangyarihan o pampulitikang impluensya ang babaeng ito para mapanindigan ang kanyang walang takot na paninindigan sa mga hurado. Habang lumalapit si Judge Drem, ipinaliwanag ni Lady Vera na ang paggamit ni Gray ng ki ay mas mataas pa kaysa sa isang estudyante mula sa Class 2 ng Division 1. Aniya, ang tinutukoy ni Drem na kakulangan ay hindi sa kakayahan kundi sa katayuang panlipunan. Ang paraan ni Gray ng pagbawi sa kanyang mababang ki level ay tunay na kahanga-hanga. Bagamat halatang inis si Judge Drem, marahang tinanggap niya ang pananaw ni Lady Vera. Ipinaliwanag niyang siya ay naging hurado ng halos 20 taon at umaasang igagalang sana ang kanyang karanasan. Sumang-ayon na lamang si Lady Vera, sabay galaw ng kanyang hintuturo habang nakangiti, bigla siyang lumitaw sa harapan ni Gray, na napaatras sa pagkabigla. Humarap si Lady Vera sa kanya at sinabi, tulad ng sinabi ni Judge Drem, mananatili ka sa Division 3. Habang nasa estado pa rin ng gulat si Gray, bigla siyang tinanong ni Lady Vera kung payag ba si Gray na maging isang personal mentor niya. Bumalik sa kasalukuyan si Arthur habang patuloy ang kanyang pagsasanay. Sa kanyang isipan, unti-unting bumabalik ang isang alaala mula sa nakaraan niyang buhay. Hindi niya maiwasang tanungin ang sarili, ano ba talaga ang ginagawa niya sa mundong ito? Ang lahat ba ng ito ay nagkataon lamang? O nakatakda na? Wala siyang sapat na impormasyon upang maunawaan kung paano siya napadpad dito. Ang mga Azura, lalo na si Lord Endreth, ay tila mas maraming alam tungkol sa kanya kaysa sa kanilang binubunyag. Alam ni Arthur na hindi niya makukuha ang mga sagot ng walang kapalit. Marahil, kung magwawagi ang decadence sa nalalapit na digmaan, magiging mas bukas si Lord Endreth na magsalita, ngunit may isa pang mas tiyak na paraan upang makuha niya ang kasagutan. Biglang naalala ni Arthur ang kanyang kabataan, ang panahong sinabi ni Sylvia, ang ina ni Sylvie, na kung aabot na siya sa White Core Stage ay muli niyang maririnig ang tinig ni Sylvia, isang pangakong ipapaliwanag ang lahat sa takdang panahon. Habang patuloy siyang lumulubog sa pag-iisip, si Arthur ay pumasok sa kanyang silid. Umaasa siya na ang mana mula sa sungay ni Uto ay makakatulong sa kanya upang maabot ang White Core Stage. Ngunit laking gulat niya nang makita si Sylvie, habang natutulog ito,
Kusa itong nag-transform, at sa pagtingin niya, may nakita siyang kamay, isang kamay ng tao, na bahagyang lumitaw mula sa anyo nito. Nanlaki ang kanyang mga mata at tinawag si Sylvie na may nanginginig na tinig. Nagising si Sylvie, sabay hikab, at tinanong si Arthur kung anong nangyari. Nalilito pa rin si Arthur sa kanyang nakita at nauutal na sinabing ayos lang siya, bago niya ibinalik ang tanong sa kanya. Naguluhan si Sylvie at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Lumapit si Arthur at ipinaliwanag na habang natutulog siya, nagbago ang kanyang katawan, nag-transform, at nakita niya ang isang kamay. Kalmado namang sumagot si Sylvie na ayos lang siya, at totoo ngang maganda ang kanyang pakiramdam. Pinaliwanag niyang napakalakas ng mana mula sa sungay ni Uto. Napakamot na lang si Arthur sa ulo, masaya siyang makita ang malaking progreso ni Sylvie sa kabila ng hirap siyang makuha ang mana ni Uto sa kanyang sungay, ay nakabawi siya sa kanyang sariling pagsasanay. Binanggit naman ni Sylvie na ang mana ay natural na dumadaloy sa kanyang katawan, tila babahagi na ito ng kanyang pagkatao, hindi na ito nakakagulat, dahil naiiba talaga ito sa kanya. Ngunit nararamdaman niya ang unti-unting paglakas ng kanyang kapangyarihan dahil sa kanyang pagsasanay, at alam niyang kailangan lamang ng kaunting pasensya. Habang muling natutulog si Sylvie sa kanyang hita, hinimas ni Arthur ang ulo nito. Iniisip niya na magandang senyales ang kakayahan ni Sylvie na maramdaman ang pag-unlad ng kanyang lakas. Ngunit para kay Arthur, hindi pa yun sapat. Inilabas niya ang sungay ni Uto mula sa kanyang kamay, pinagmasdan ito, at muling inulit sa kanyang isipan, kailangan niyang maabot ang white core. Ilang sandali bago ito mangyari, kumatok si Cames at bigla niyang binigkas, na talagang kamangha-mangha ang ipinakita niya. Nagulat ang tagapaglinis na naroroon sa balkonahe, may hinahanap ba siya na ibang tao? Tanong niya, natigilan si Cames, at pagkatapos ay napamura na lang siya at biglang umalis. Mali pala ang balkonaheng pinasukan niya, naiwang nagtataka ang tagapaglinis sa kakaibang pangyayaring yun. Patuloy pa rin sa pagsasanay si Arthur sa kanyang silid habang iniisip niya ang tungkol sa White Stage Core. Matapos ang matagal na panahon, pakiramdam niya ay malapit na niya itong makamit, masaya siyang hindi niya tinanggap ang artifact na inialok ni Virian sa kanyang, para magiging lance siya. Alam niyang mas mainam na umunlad siya sa sarili niyang paraan. Ang kanyang pagsasanay kasama si Cordry ay patuloy na nagpapaunlad sa kanyang mga kakayahan, at ang sungay ni Uto ay tumutulong upang mapatatag ang kanyang core. Bagamat mas naging maayos na ang daloy ng kanyang mana, hindi pa rin niya magamit ito upang maabot ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan at bilis, tulad ng mga kasapi ng angka ng Diestes. Alam niyang ang pag-abot sa antas na mas mataas pa sa White Core ay magbubukas ng panibagong lakas. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagsasanay sa kanyang silid, bigla na lang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Ellie at si Boo, at hindi sinasadyang nataman si Boo ng wind magic ni Arthur. Dahil sa nangyari, nagtawanan ang magkapatid. Ilang sandali pa, sumama na sila sa pagsasanay, masayang nagkukulitan. Masaya si Arthur dahil mukhang masaya rin ang dalawa ngayong umaga, pero napakunot noo si Boo dahil napansin niyang gabi pa ito. Lumapit sila kay Emily at doon napansin ni Ellie na mukhang nagpupuyat na naman si Emily. Halata ito sa mukha ng dalaga. Inamin ni Emily na 2 gabi na siyang hindi natutulog, abala sa pagkukompile ng datos kasama si Alanis para sa huling training session ni Arthur. Dahil dito, agad na nagpasalamat si Arthur sa kanilang pagsisikap, ngunit kahit pagod, masaya pa rin si Emily. Marami siyang natutunan kaya hindi na kailangan pang magpasalamat si Arthur, at si Alanis ay babalik na sa kanyang gawain pagkatapos nito. Binanggit din ni Emily na nakahanda na ang buong grupo para sa kanilang huling pagsasanay. Pinayuhan si Arthur ni Bon na maghanda para sa final session. Sa arena, naroon na sina Cames at Kathleen na handang sumabak sa labanan. Habang pinapalibutan nila si Arthur, nagsalita si Bon at nagpatawa. Ang matatalo ang siya ang magbabayad sa selebrasyon. Habang naghahanda ang lahat, pabirong sinabi ni Bon kay Hester na siya ang gagamit ng reserbang pondo ng Flameworth. Bumawi naman si Hester at sinabing may sapat siyang pera para sa hapunan. Ilang sandali pa, idineklara ni Alanis na dahil ito ang huling pagsasanay, wala nang limitasyon ang mga kalaban ni General Arthur, lahat ay naghanda na, at ganoon din si Arthur. Agad sumugod si Bon gamit ang kanyang earth magic at sumigaw para sa alak. Sumunod agad sina Cames at Kathleen sa pag-atake. Habang nangyayari ang lahat, napansin ni Arthur na ang mana ni Kathleen ay nasa antas na banta na sa kanya, malakas at mabilis ang mga atake nito.
Unang umatake si Bon gamit ang pamalong gawa sa lupa. Buong lakas itong ibinagsak kay Arthur, dahilan upang magiba ang sahig. Pero sa tindi ng bilis at kontrol, nakatakas si Arthur, ginamit niya ang lupa sa ilalim ng kanyang paa upang itulak ang sarili pasulong, nilabanan din niya ang hangin sa paligid upang walang pumihil sa kanyang bilis. Sa isip niya, hindi man ito isang burst step, ay malapit na, papalapit na siya kay Kathleen, at nagulat ito sa bilis niya. Hindi ito agad nakapag-react. Madali niyang naiwasan ang pag-atake nito sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito, na ikinabigla ni Kathleen, habang mabilis namang papalapit si Bon. Ginamit ni Arthur ang pagkakataon upang ihagis si Kathleen patungo kay Bon. Sa kabila ng lahat, humanga si Arthur kay Kathleen dahil sa bilis ng reaksyon nito, ngunit hindi niya namalayan ang isang palihim na pag-atake mula sa itaas, isang lightning ball. Si Camus ay umatake na gamit ang dalawang wind tornado. Mabilis itong naiwasan ni Arthur, pero hindi pa rin niya lubos maisip kung paano ang isang matandang elf na tulad ni Camus ay isang bulag. Sa kabila ng kanyang pag-iwas, patuloy pa rin siyang hinabol ng tornado attack ni Camus. Habang mabilis na tumatakbo si Arthur, biglang hinarangan siya ni Bon. Ngunit sa itaas, may isa pang palihim na atake na nakalaan para sa kanya. Nang nakapwesto na si Bon upang hampasin si Arthur, hinamon pa niya ito bilang isang mahusay na manlalaro. Iniutos niyang elapit ni Arthur ang kanyang mukha. Ngunit sa mismong sandaling yun, naghanda na si Arthur ng water magic at hinihintay lamang ang tamang pagkakataon. Nang lumapit na siya, ginamit niya ito upang itulak ang sarili paitaas. Dahil dito, nagbanggaan ang hampas ni Byron at ang tornado ni Camus, na lumikha ng isang malakas na bugso ng enerhiya. Nayanig ang paligid at napaatras sina Kathleen at Hester dahil sa tindi ng puwersa. Napaisip si Arthur kung bakit napakalakas ng kanilang teamwork. Sa gitna ng kanyang pagkalito, bigla siyang nagulat nang makita ang isang lightning spell na paparating sa kanya. Ginamit ni Hester ang pagkakataong wala siyang depensa. Kasabay nito, umatake rin si Kathleen gamit ang kanyang ice magic. Sa pagkakataong yon, inuna ni Arthur ang pagpigil sa ice magic ni Kathleen gamit ang kanyang fire magic. Habang papalapit ang lightning spell, nagbanggaan ang dalawang elemento na lumikha ng usok mula sa pagsingaw. Ginamit ito ni Arthur upang mabilis na umatras. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, napansin niyang may isa na namang paparating na atake. Habang pinipigilan niya ang lightning magic ni Hester gamit ang ice magic, naisip niya na kailangan niyang alisin ang banta bago siya bumagsak sa lupa, at nakita niya si Bon bilang perpektong target. Buong lakas niyang inihawi ang pinagsamang lightning at ice magic pababa. Nagbabala si Hester nang mapansin niyang ibinoling ni Arthur ang atake sa ibang direksyon. Nagulat si Bon sa biglaang pagbabago at hindi niya naiwasan ang pinagsamang atake na tumama sa kanyang katawan at nagpabagsak sa kanya sa lupa na may matinding puwersa. Sa kabila nito, napahanga pa rin ang iba. Pabirong binanggit ni Camus na may isang ayaw magbayad para sa selebrasyon. Sa gitna ng pagsasanay, nagbiro si Arthur kay Princess Kathleen na parang ayaw nitong magbayad kapag siya ang natalo. Napailing si Kathleen at sinabing hindi ito tungkol sa pera. Hawak ang kanyang malaking sibat. Mabilis siyang umatake kay Arthur at sabay sabing, baka kapag natalo niya siya ngayon, papayagan na siya sumama sa harapang labanan ng kanyang mga magulang. Habang umiilag, sumagot si Arthur, ang lamig ng pananalita niya. Ginagamit pa siya bilang stepping stone para sa sarili niyang layunin. Kasabay nito, lumikha siya ng vacuum at itinaas ang air pressure sa kanyang palad upang pabagalin ang galaw ng sibat ni Kathleen. Nagulat si Kathleen sa kakayahang yun. Mula sa hindi kalayuan, pinagmamasdan ni Camus ang galaw ni Arthur, isang dalubhasa sa earth magic. Si Arthur ay kayang ilihis ang puwersa ng atake ng kalaban papunta sa lupa. Halos ganap na nagpapawalang bisa sa mga pisikal na atake. Sa labanan, makikita rin na unti-unti nang nawawasak ang sibat ni Kathleen, nagawa sa ice magic, gamit lang ang kamay ni Arthur. Samantala, ginamit ni Arthur ang earth magic upang mapanatili ang balanse at hindi matangay ng puwersa. Subalit sa sandaling yun, ikinagulat ni Kathleen ang sumunod na pangyayari. Biglang gumamit si Arthur ng lightning magic upang salakayin siya. Dahil hawak ni Arthur ang kanyang sibat, hindi na siya makaiwas pa. Tumama sa kanya ang lightning spell. Dahil sa isang artifact na gawa ni Emily, nabawasan ang pinsalang tinamo ni Kathleen, pero tuluyan pa rin siyang bumagsak sa lupa. Pero sa sandaling yon, hindi nila hinayaang makapagpahinga si Arthur. Isang bugso ng blue flame ang papalapit sa kanya habang isinasagawa ni Hester ang pag-atake. Naisip ni Hester na mukhang sulit ang 2 buwang pagsasanay nila.
Napatingin si Arthur sa kanila at pabirong binanggit na baka nagpipigil lang siya sa buong oras na ito. Sabay na umatake sina Hester at Camus, at sa gitna ng tensyon ay nagawa pang pagsabihan ni Camus si Arthur, huwag daw nitong lokohin ang sarili dahil ang kontrol niya sa hangin ay karaniwan lang. Ngunit si Arthur ay naghanda ng saluhin ang dalawang elementong paparating. Sa oras na yun, nagulat ang lahat ng nagawa niyang pigilan ang mga ito gamit lamang ang sariling lakas, isang tagpo na labis na ikinahanga ng dalawa. Sa hindi inaasahang pangyayari, bigla na lamang nawala si Arthur kasama ang dalawang elemento. Napanganga si Emily sa pagkagulat habang si Siban ay napakamot sa ulo. Inis sa kung gaano kabilis matuto ang batang yun. Mabilis na umatake si Camus mula sa likuran ngunit wala siyang nataman. Sa halip, napigilan siya ng Earth Magic, nawalan siya ng balanse, at sinamantala ito ni Arthur upang pabagsakin siya ng buong lakas. Hindi naman naiwasang mapatingin ni Hester sa ibang direksyon sa pagkabigla nang biglang sumulpot si Arthur mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang dalawang kamay ay balot ng matibay na Earth Magic. Agad namang nakareact si Hester at sinubukang atakihin si Arthur gamit ang kanyang Blue Flame. Ngunit madali lang itong nasangga ni Arthur gamit ang kanyang Earth Magic covered na mga kamay. Gamit ang pagkakataon, pinakawalan ni Arthur ang isang Earth Spike mula sa kanyang kamay patungo kay Hester. Nagulat si Hester at halos mawala ng balanse. Kasabay nito, mabilis na sunod-sunod na pag-atake ang pinakawalan ni Arthur, kaya't napilitan si Hester na iwasan ang lahat upang hindi tamaan. Sa gitna ng matindi nilang sagupaan, naisip ni Arthur, kung mana lang ang pagbabasehan, malaki ang lamang ni Hester pagdating sa kontrol ng apoy. Pero sa laban ng hand-to-hand combat, siya ang mas may bentahe. Sinalo niya ang suntok ni Hester gamit ang Earth Magic sa kanyang isang kamay. Habang sa kabilang kamay ay inihanda niya ang Lightning Magic upang tapusin ang laban. Buong lakas niya itong ibinagsak sa katawan ni Hester, at damaloy ang matinding kuryente sa katawan ng kalaban. Doon nagtapos ang kanilang huling pagsasanay. Makikita sa mukha ni Bon, Camus, Princess Kathleen, at Hester ang matinding pagkapagod at pagkatalo, samantalang makikita kay Ellie ang saya nang makita ang kanyang kapatid na nagtagumpay, at ganoon din si Alanis. Samantala, si Emily ay lumapit sa kanyang aparato at nagulat nang makita ang porsyento, naisip niyang baka mali ito. Makikita rin sa mukha ni Arthur ang matinding pagod, ngunit dama rin ang kanyang kasiyahan. Idineklara niya sa sarili na siya ang nanalo, habang nakahiga siya sa lupa. Sa isang tahimik na eksena mula sa labas ng kastilyo. Mula sa loob ng kastilyo ay makikita natin ang isang pagpupulong ng lahat ng mga tauhan na nakita natin sa nakaraang chapter. After ng last training session ni Arthur, agad na sinimula ni Emily ang pag-analyze at summary ng mga data na nakuha nila habang nagsasanay ang grupo. Habang busy siya sa pagpapaliwanag, biglang tanong ni Elder Hester, "So, sino magbabayad ng sobrang mahal na handaan?" Sumabat si Elder Boone, "Akala ko ba usapan, talo ang taya." Napatingin sa kanya yung tatlo habang sumang-ayon naman si Elder Camus. "Anong silbi ng fair fight kung lahat tayo damay?" Sagot ni Elder Camus sabay turo kay Elder Boone. Siya ang unang natalo, at technically, siya rin dahilan ng pagkatalo ng iba. Sumang-ayon agad si Elder Hester, pangalawa sa boto. Sinundan pa ni Princess Kathleen. Nagulat si Elder Boone, parang pinagkaisahan siya. Natawa si Elder Hester nang bigla siyang pag-alitan ni Elder Boone, "Saan mo nakuha yung line na yun? Parang basta ka lang humugot, bro." Habang nanunood si Arthur sa kulitan, lumapit siya kay Elder Hester, curious. "Bakit ngayon mo lang ginamit lightning magic mo? Malakas to sa mana," paliwanag ni Elder Hester. "Ginamit ko lang kasi alam kong may backup in case may mangyari." Maya-maya, si Emily na uli ang nagsalita. Tinawag niya lahat at sinabing makinig na, "This is it." Sabi niya ni record ni Alanis ang progress ni Arthur pagdating sa mana control. Kinolekta ni Emily ang data mula kina General Arthur, Princess Kathleen, Elder Camus, Elder Hester, at Elder Boone. Kinonfirm niya lahat sa mga assistant. Sa kabuuan, 300 lang ang participants, konti dahil apektado pa rin ang buong kontinente ng gyera. Mixed ang grupo, students, warriors, and even lances. Nagulat si Elder Boone, kasama pati lances. Clarify ni Emily, average mana output lang sinusukat, hindi skills. Excited na si Arthur, pero si Elder Boone ang unang tinawag. Based on the data, sabi ni Emily, "Nasa 93rd percentile ka, Elder Boone."
Meaning, 7 out of 10 mas magaling sa'yo. Napahawak siya sa pisngi sa gulat. 3 lang ang mas mababa, banat agad ni Elder Camas. Asar ka talaga, ani Elder Boone. Tignan natin kung saan ka babagsak. Sinabi ni Emily na dahil limited ang data, pwedeng magbago pa ang results. Nang tinawag si Elder Camas, boom, 95th percentile. Pinakamataas si Elder Hester, 97th percentile. Nilapitan niya si Elder Boone, ngiti-ngiti. Dinilaan lang siya ni Elder Boone. Di naman ibig sabihin accurate lahat ng data. Wala naman akong sinabi, sabay kibot balikat ni Elder Hester. Next si Princess Kathleen. Pero tumanggi siya. I don't want to compare myself with others, sabi niya. Baka makaapekto pa. Na-impress si Emily. Mature si Princess. Then, binasa na ni Emily ang kay Arthur, 92nd percentile. Lumapit si Arthur, talo pa rin ako sa inyo, kahit konti. Inasar siya ni Elder Hester, ikaw nga unang umatras. Nina si Elder Boone, gustong hamanin si Elder Hester. Pero si Elder Camus sumabat, tama na, guys. Huwag puro trash talk. Tumingin siya kay Alanis. Nagbubunga ba training ng batang general? Tumango si Alanis. Malaki ang tinaas ng mana flow ni Arthur in 2 months. Inabot niya kay Arthur ang records, pwedeng gamitin na guide. Thankful si Arthur. Pagkatapos ng lahat, sumigaw si Elder Boone, tara na. Dinner time. Cheers sa batang general. Gutom na siya. Lalo na't iniisip niya ang 70-year-old barrel ng alak. Sumang-ayon si Elder Hester, pero paalala niya, ikaw pa rin magbabayad. Mas lalo tuloy sumarap ang pagkain para sa kanila. Habang aalis si Emily, tinanong siya ni Arthur kung kailangan pa ba siyang hintayin. Go ahead, sagot ni Emily. Malapit na rin ako matapos. Samantala, si Elder Bond ay nakaluhod kay Elder Hester. Huwag mo naman ako pagbayarin ng lahat. Tinanong siya ni Elder Hester kung may extra funds pa ang Flameworth. Habang nag-aayos si Emily ng gamit, tahimik. Siya, hindi man perfect ang data, halos pareho pa rin sa unang test. Bakit ganito kalaki ang agwat ni Arthur? Tanong niya sa sarili. Mali kaya ang data, lalo na nung ginamit niya yung special form niya. Maya-maya, pumasok sila sa isang grand hall. Napamangha sina Emily at Ellie, parang fantasy land. Si Emily, gutom na. Si Ellie, lapit agad sa mesa. Kumuha ng inumin, pero sinaway ni Arthur. May alcohol yan. Napailing si Ellie. Sure ka bang okay lang ganito suot natin? Mas bongga pa nga sa in-expect ko kay Virian, sagot ni Arthur. Pero sabi niya, simple dinner lang to bago ako bumalik sa war. Napabuntong hininga si Ellie. Di niya alam paano maging komportable sa isang dinner na kasama ang mga lances, elders, at konseho. Dumating sina Elder Hester at Princess Kathleen, both in full glam. Napansin ni Elder Hester si Arthur, confident na sa sarili. Akala ko ba casual dinner lang? Tanong ni Arthur. Inis si Ellie at Emily sa suot ni Arthur. Hindi ito casual, sagot ni Elder Hester. Casual ko, pantalon at loose shirt, depensa ni Arthur. Dumating din sina Elder Camus at Elder Boone. Kain na, sigaw ni Elder Boone. Inasar niya si Elder Hester, baka di ka umabot sa main course sa suot mo. Napangiti si Arthur. Sa likod niya, napabuntong hininga sina Emily at Ellie. Dumating na lahat ng guests. Si Virian ang nag-organize, parang graduation dinner ng training ni Arthur, at start ng short break. Di pa ready makipag-usap si King Glader kay Arthur, parang may sama pa ng loob. Habang nagpapalakpakan at nagtataas ng baso ang lahat, di namamali ni Arthur, na parami na pala ang inom. Bigla niyang niyakap si Baron. Wala akong galit sa'yo. Legit. Nagulat si Baron. Nabitawan ang inumin. Dumating ang 2 lance. Napangiti si Aya, masaya siyang buo na ulit ang samahan. Tinanong ni Arthur, confirmed na ba yung retainer? Sabi ni Veer, kung andin man siya, matagal nang nakaalis. Sabi ni Aya, let's just hope it's not true. Masaya pa rin silang lahat sa pagbabalik ni Arthur. Kaya tinaas niya ang baso. To be honest, para sa ating lahat ang celebration na to. Biglang dumating si General Mika, malaya na, masaya. Sabi ni Virian, may ebidensya na wala siyang connection kina Rhodys or Savitra. Sabi naman ni Mika, ang loyalty ko ay para sa buong kontinente. Dun yun mananatili.
Masayang-masaya si Arthur sa sinabi. Pero may lungkot pa rin sa mata ni Mika, walang kahit isang Darvian sa council. Nawawala pa si Lord Alder. Hinawakan ni Virian ang balikat ni Mika. Bukas na ang lahat ng yan. Tumayo si Virian. Short lang ta. Kahit ang pinakamalalakas, kailangan magpahinga. War or no war, may bagong laban tayo bukas. For now, enjoy muna. Tinaas niya ang baso. Cheers! Nagsimula ang kainan. Si Mika, napapalakpak habang nakikita ang food. Si Aya, sobrang saya. Si Elder Hester, napatitig kay Elder Boone na todo higop sa sabaw. Sina Baron at Deer, seryosong kumakain. Si Ellie, amazed sa food. Si Arthur naman, medyo hilo habang tinatitigan ng kutsara. Naparami ata inom ko, pero masarap talaga ang pagkain. Worth it ang bawat shot. Habang umiinom si Arthur, biglang lumapit si Ellie. Ate, pwede tikim. Konti lang, sagot ni Arthur. Pero inubos lahat ni Ellie. Nabigla si Emily. Are you sure? Tanong niya. After a few seconds, samuka si Ellie, di niya kinaya ang lasa. Tawa ng tawa ang lahat. Gamit ang wind magic, pinigilan ni Arthur ang gulo. Tuwang-tuwa si Emily. Kanina hilaw na isda, ngayon umaapoy na mushroom. Pero bigla, may naramdaman si Arthur. Masakit ang tiyan niya, o baka hindi tiyan. Parang may humihila sa manakor niya. Tumayo si Princess Kathleen. Arthur. Namimilipit si Arthur sa sakit. At dito na magigising ang white stage core Ang sakit niya. na naramdaman ni Arthur mula sa kanyang tiyan ay napalitan ng matinding galit. Mga bagay na hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya nangyari. Nang mapansin niyon, agad na tumayo si Tony Caitlin na may pag-aalala, at nagbigay ng senadoryas kay Ellie tungkol sa kanyang kapatid. Gayun din, nagulat ang mga Lance kay Arthur, maliban kay Kimika na palihim na natuwa sa nangyayari. Napansin ng mga hari at reyna ang kakaibang kinikilos ni Arthur. Samantala, sinubukan ni Bon na gawing magaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng biro, na tila babahagi lang iyon ng kanyang pag-unlad. Marahil daw iyon ang pinagdadaanan ni Arthur ngayon. Ngunit nabigla si Hester Itila at umatras nang maunawaan ang panlilinlang. Aniya, kahit ang pinakamalakas na tao ay kayang patumbahin ng alak ng mga duwende. Napabuntong hininga si Severian habang si Manshalduan naman ay napatawa sa nangyayari. Dito tumayo si Arthur at ininom ang alak, waring minamaliit ang tindi ng tama nito. Humingi siya ng paumanhin sa lahat at sinabi na iyon ang kailangan para sa gabing iyon. Sa kabila ng kanyang kahinaan, pinilit niyang magpakatatag at sinabi sa lahat na mag-enjoy, ngunit makikita sa mukha ng mga naroon ang pag-aalala para sa kanya. Habang papunta si Arthur sa kanyang silid, hirap siyang maglakad at kumakapit sa dingding dahil sa tindi ng sakit. Iniisip niyang baka kakaiba ang nangyayari sa kanyang mana core, o marahil iyon ang dahilan kung bakit pabigla niyang binuksan at isinara ang pinto. Naupo siya sa tabi ng pinto at inilabas ang sumanyutop. Dahil dito, naidagdag ang kanyang mana sa sumanyutop na tila ba umaagos palabas ang kanyang panloob na enerhiya. Bumaba ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang tiniis ang matinding sakit na parang higit pa sa kamatayan. Nawalan ng malay si Arthur habang patuloy na dumadaloy ang pabago bagong mana papunta sa sumanyutop. Sa sandaling iyon, muling gumising ang isang lumang alaala mula sa nakaraang buhay ni Arthur bilang si Sigray. Matapos ang pagsusulit, makikita si Sigray na naglalakad, balisa at maraming iniisip. Iniisip niya ang edad ni Ayong, ang kanyang kahinaan na pumipigil sa kanya, at ang pangakong hindi na mauulit ang nangyari ngayong taon sa susunod. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ni Celia at masayang sumagot si Nico habang kumaway. Pagtingin niya pataas, nakilala niya ang mga hurado. Napaisip siya kung mananatili siya sa long division, ngunit para sa kanya, mas mahalaga na mayroon siyang mentor na handang gumabay sa kanya. Habang patuloy na nagtatalo ang mga hurado tungkol sa resulta ng pagsusulit, napansin niyang iniwan ba bigla ni Judge Vera ang hukom dahil sa iba. Hinangaan niya ang husay ni Vera sa paggamit ng kipulutilization, at batay sa kanyang kaalaman, alam niyang may awtoridad at koneksyon si Tia Vera sa pagpapatakbo ng institusyon. Habang naglalakad si Gray, hindi niya namalayang may sumusunod sa kanya. Patuloy pa rin siyang nag-iisip, na hindi naman masama na may makilala siyang kakampi. Alam niyang kakailanganin niya ang lahat ng tulong para makausad.
Bigla niyang naalala ang pangalang Lady Vera at iniisip kung saan niya narinig ang pangalang ito nun, pero hindi siya sigurado. Hindi niya napansin na may lumapit na sa kanya mula sa likod. Nang maramdaman niya ang presensya nito, agad siyang lumingon ngunit huli na ng takpan ng estranghero ang kanyang ilong ng basang panyo na may pampatulog. Nawalan ng malay si Gray nang hindi man lang nakalaban. Samantala, makikita pa rin si Arthur na nakahiga, walang malay. Kaya kaya niyang manipulahin ang kanyang mana core. Bigla siyang gumalaw na tila may hinahawakan pa rin. Makalipas ang ilang sandali, bigla siyang nagising, at bakas sa kanyang mga mata ang pagkabigla sa nangyari, maayos na muling dumadaloy ang mana core sa kanyang katawan. Nang tuluyan siyang magkamalay, sinuri niya ang sarili niya, inaninag ang lahat, ginamit ang dalawang kamay at pinakawalan ang mana core mula sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng gun sa dibdib, sa wakas, natupad na ang matagal na niyang pangarap, maging isang white core mage. Kasabay nito, pinaikot niya ang mana sa kanyang mga kamay at dama ang tuloy-tuloy nitong daloy. Pinakawalan niya ang quadri-elemental at pinaikot ito sa hangin habang pinagmamasdan, naalala niya si Alanis at naisip na kailangan niyang i-update ang impormasyon nito tungkol dito. Napagtanto niya na hindi katulad ng karaniwang mahihinang mahika na limitado lang ang gamit at madaling ulitin sa pamamagitan ng mga time-traveling na galaw, ang organic magic ay hindi nangangailangan ng ganoong paraan. Ngunit mas mahirap itong kontrolin at ipamahagi ng mabilis dahil sa mga pakinabang mula sa kanyang lumang buhay. Ngunit ngayon, upang magmukhang natural, halos wala ng aberya. Ang pag-abot sa yugto ng white core ay isang malaking hakbang. Kaya tinanong niya ang sarili kung kaya pa ba niyang paunlarin ito sa kanyang isipan. Habang pinakakawalan niya ang kanyang kidlat na mahika, naisip niya kung bakit napakahusay ni Lance sa pagkontrol ng mana. Nagtaka siya kung ano pa ang kaya niyang gawin kung gagamitin niya ang kanyang Realm Heart. Ngunit bago niya ito mapagtuunan ng pansin, bigla siyang napatigil nang marinig ang kanyang pangalan. Agad siyang kinabahan at naisip si Sylvie. Doon niya napagtanto na narinig niya ang tinig ni Sylvie. May kakaibang nangyayari sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na kumilos patungo kay Sylvie. Nagulat ang mga taga-Sylvie nang makita siyang nagmamadali, hindi nila alam ang mangyayari. Nang makarating siya sa pintuan kung nasaan si Sylvie, tinawag niya ito sa kanyang isipan. Walang sumagot kaya agad niyang binuksan ang pinto. Pagpasok ni Arthur, bakas sa kanyang mga mata ang matinding pag-aalala. Sa loob ng silid, nakita niya ang isang figurang nakaupo at marahang tinutugtog ang piano. Mayroon itong matulis na tainga, mahabang buhok at sungay. Tinawag niya itong Sylvie. Nang makita niya ito ng malapitan, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Tinitigan niya ng mabuti ang katawan ng figure at muling tinanong kung si Sylvie ba iyon. Tumanggo si Arthur at napag-alitan pa siya. Nakatitig si Arthur sa kanya. Hindi makapaniwala si Sylvie, tila ba isang bagay na matagal nang iningatan ng kaibigan. Katahimikan ng bumalot habang nakatitig sila sa isa't isa. Matapos ang ilang sandali, tinanong ni Sylvie kung gaano pa siya katagal tititigan ni Arthur. Nagulat si Arthur at naputol ang pagkakatitig. Nagbulong siya ng paumanhin at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat ng kanyang nakita. Habang tinutulungan niyang tumayo si Sylvie, nahirapan itong igalaw ang kanyang bagong katawan. Tinanong ni Arthur kung ano ba talaga ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sylvie na iniisip niyang ang pagsipsip niya sa prutas ang naging dahilan. Ito ang nagpasabog sa selyo na nilagay ng kanyang ina, isang selyong nagtataglay ng nakatagong proteksyon para magkaroon ng tagapagmana sa mundo. Sa pagputok ng selyo, nakamit ng kanyang katauhan ang kung anong taglay ng Azuras. Ngunit ayon kay Sylvie, hindi pa buo iyon. Nanlaki ang mga mata ni Arthur sa gulat nang makita niyang nanginginig ang katawan ni Sylvie at may kakaibang enerhiya na lumalabas mula rito. Tinangka niyang magsalita at habang nakangiti, tinanong siya ni Sylvie kung naririnig niya siya. Hindi agad nakasagot si Arthur sa gulat, kaya si Sylvie na mismo ang nagsabing iisipin na lang niyang naririnig siya nito. Nang makabawi si Arthur, agad siyang may itatanong sana ngunit biglang may pumalakpak, isang figure ang lumitaw at nagpasalamat na. Magkasama silang dalawa sa iisang silid sa oras na iyon nang mawala ang koneksyon. Bilang pagpapakita ng paggalang, muling nagtanong si Arthur kung siya ba talaga iyon. Biglang lumitaw ang makapangyarihang enerhiya bilang babala. Ngunit tuluyan nang nagpakilala ang figure.
ang pinuno ng mga Alacrians, galit na galit. At sa sandaling iyon, alam ni Arthur na kasabay ng mga pagbabagong nangyayari sa kanya, malaki ang pagbabagong magaganap sa takbo ng kanilang kwento.